Umaabot sa halos 3,000 piso ang bayarin ni Kat sa kuryente. 3 refrigerator at 2 rice cooker kasi ang kanyang ginagamit para mapatakbo lang ang kanyang karinderya. Pero sa gitna ng mahal ng mga bilihin, ginagawa nito ang lahat para makatipid sa bayarin sa kuryente. Binubulot po yung mga appliances pagtapos ng gamitin. Pag gabi, pag sarado na, inaalis namin kasi siyempre kailangan din magtipid. Sa ngayon kasi, karamihan pa rin ng mga planta ng kuryente sa Pilipinas ang gumagamit ng coal na panggatong para makagawa ng kuryente. Ayon sa Department of Energy, naglalaro sa 4 hanggang 5 piso ang kilowatt per hour ng kuryente sa mga plantang gumagamit ng coal. Pero mayroon pa rin itong panganib sa kalikasan. Kaya sa pag-upo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2022, isa sa kanyang target ang mas murang kuryente sa pagpapalakas pa ng renewable energy gaya ng solar power, wind power at iba pa. Kaya naman ang European Union nais ding tulungan ang bansa sa pagyakap sa green energy. Aabot sa 60 million euros o 3.6 billion pesos ang ilalaang pondo ng European Union para sa green economy program nito sa Pilipinas. This generates in concrete economic terms a multiplication, which brings, as I was mentioning before, an initial contribution of 3.6 billion pesos to a 28 billion pesos contribution for the same priority, for the same country. So I think it tells a lot about how much the European Union and its member states together can do. Tiniyak din ng iba pang miyembro ng European Union na magbibigay sila ng kabuuang halaga na 28 billion pesos para rito. Anila, naayon din ito sa iba pang layunin at programa ng European Union para sa bansa gaya ng pagpapalakas ng kooperasyon sa ekonomiya at pamumuhunan. Isa rin sa inaabangan ng lahat ay ang pagpapatuloy ng usapang free trade deal ng Pilipinas at European Union. An FTA would definitely generate a jump in these, and in both directions, from the EU to and member states to the Philippines, and from the Philippines to the European Union market. So I'm confident that these negotiations will continue going in the very right direction at the good speed that they already got from the first round. Matapos ang paglilibot ng mga ambassador sa Baguio City, nakatakda pa silang mag-ikot sa iba pang parte ng bansa para makapagbigay sila ng ideya at ambag sa iba pang problemang kinakaharap ng bansa. Charles Nicolimon, RNG News.